Good morning to sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong pag-a-adjourn ng session ng Senado kanina. Okay? Kasi same day nagkaroon po ng impeachment na akusahan na si Vice President Sara sa House of Representatives. And then naplansya na sino-sino yung mga pangalan na mga magiging prosecutors ng Kongreso. Gayon din yung pagta-transmit o yung pagpapareceive o pagta-transmit nitong articles of impeachment sa Kamara. Now, yung proseso na yung pagdadala ng dokumento na yan, naka-session pa ang mga senador natin. Although, sinasabi naman din, wala naman kasi itong impeachment na to sa sa order of business ng araw na to. Kaya ang ginawa ho nila ay ito, nag-adjourn sila, hindi na po nila hinintay, wala rin po ni isa ang tumutol sa motion ng isang kongresista na i-move na i-adjourn until June 2, 3 p.m. ang kanilang session. So, ibig sabihin, tigil muna sila ngayon for the time being until June 2, alas 3 ng hapon, ay muli silang maghaharap-harap. Tapos alas 5, mag-uuwi na. Hindi pwedeng ma-extend yun. Okay, so sipin nyo naman anong petsa ngayon? February. Di ba? First week. So, mawawala yung March, April, May. 3 buwan po mga kababayan. 3 buwan pong yan, sapat na po talaga yan, sobra pa nga para dinggin ang impeachment case. Sapagkat hindi ho naman isasampay yung impeachment na yun, walang sapat na ebidensya. Di ba? So, kung may mga ebidensya na nandiyan, nakasubmit, nakalatag na, maaga pa, hingiin na nila, di ba? Para madali nilang mapag-aralan ito, then papakinggan na lamang din nila dyan yung mga yung cross-examination, direct cross-examination, di ba, dun sa mga testigo. Para talaga mapalitaw, makita rito yung fault. Ngayon, hindi po nangangahulugan. Sa pagkakaalam ko, may alam naman din ako sa parliamentary rules. Hindi po nangangahulugan na wala sa order of business for the day. Wala sa calendar of business. O ano man tawag nila roon. Kung wala man po doon sa listahan ng agenda ang impeachment ni Sara, mga kababayan, bago po sila mag-adjourn, meron pong tinatawag dyan na and other matters. Doon po sa other matters, where dapat po doon, meron man lang isa sa kanila na nag-object doon sa motion, then pagbotohan nila ito, pagkatapos malaman ano yung dahilan. And then, ipasok po naman via motion, okay, verbal motion, yung kahilingan na manatili ang mag-suspend lang ng ilang minuto, hindi mag-a-adjourn para matalakay nila oras na ma-receive na ng Senado, ng Senate Sergeant at Arms ang articles of impeachment, then para mapag-usapan nila. And again, they can extend, since this is the last day ng session nila, they can extend beyond 5 p.m. Pwede silang mag-abot ng hanggang hating gabi, 11:59. Mahaba ho ang oras nila. Marami silang pwedeng gawin. Kaya lang, ang ginawa nitong mga taong ito, inipit po nila ang Pangulo. Sapagkat si PBBM, ang sinabi niya, hindi ako, sabi ni Lucas Bersamin, hindi manghihimasok ang presidente diyan sa impeachment ni Sara. Ngayon ho, ang ginawa nila, 'di ba, kanina na-impeach na nasa Kongreso, dumating yung mga impeachment complaints na received ng Sergeant at Arms. So ang bola ay kay Sergeant at Arms. So, kanina ibinato na kay Speaker Martin Romualdez. Nagawa na nila yung part nila, 'di ba? Ipina-transmit na diyan sa Senado. So dapat nga po, tinalakay nila yan. Kahit nabutin silang hating gabi, bukas naman, wala na nag-adjourn sila Now, yung sinasabi ko po kanina, na
inipit lang nila rito si PBBM dahil nga sinabi ng Pangulo natin ni Lucas Bersamin na hindi makikialam ang Pangulo sa impeachment. Oh. Kaya lang ang mangyayari po rito dahil nga nagsara na sila ng tindahan Sila Chis sarado na, closed na kami. Adjourned na sila kahit na meron pang dapat na mahalagang matalakay. Now, ang remedy po dito mga kapatid ay ang ating presidente. Sabi rito sa Article 7, Section 15, ang sabi diyan, the president, the president may call a special session at any time. Okay? So yung mga kongresista po natin, mga senador natin, lahat po yan duty bound sila na tapusin ito hanggang June 30 ng 19th Congress. O, dapat doon ilabas nila desisyon nila. Di ba? O, kung para hindi sila kapus-kapusin, di trabahuin na nila. Pero again po, ang ating Pangulo po, ngayon nasa kanya po ang bola kay PBBM. Magpapatawag ba siya ng special session? Para pagdating ho ng yung tipong sususpend lang sila, di ba? Ng ilang araw to give way for the election. Yun lang. Ano ho yan hindi ho kasi tama na ikakatuwiran na mga ngampanya kami. Katulad ng sinasabi ni Bato de la Rosa, ang daya naman daw, sila dyan sa Senado, kumbaga, inipit, trinap sila. Ganon. Na yung iba, yung mga kongresista daw madaya, mga ngampanya na sila daw mga senador, inipit dun sa Senado para mag-handle bilang mga judges o senator judges. Diba? Wala tayong magagawa, ganun talaga. Yan, sabi nga, that's the way it is. Yan ang disenyo ng Constitution natin. Anong gagawin natin? Diba? The President may call a special session at any time. At ito ho ay para sa akin, dapat itong gawin ng ating Pangulo. Sapagkat hindi po ito ka-question sa Korte Suprema. Hindi katulad na kapag pinabayaan ito, mag-adjourn sila, tapos mag-session uli sila ng June 2. Diba? So, they only have like less than a month. Tapos yung trabaho nila na napending, tapos magkakaroon ng pagbabago sa membership ng Senate Impeachment Court. 'Di ba? So, yung bang mga taga 20th Congress, pwede ba na sila naman yung mag-handle nito? Palagay ko kung ano yung sa batch ninyo, tapusin nyo. Kung hindi nyo matapos, detenga nga. 'Di ba? Alam ko, ganun dapat yan. Pero, ako, sana lang po sa atin, para wala na hong dadalhin pa sa Korte Suprema, pang antala lang yan Paabutin ng June, tapos magkakaroon ng scheduling sa 19th Congress, and then questionin ng mga Duterte, di ba? Questionin yan sa Korte Suprema. Abala na namang malaki, paano kung matagal aksyonan? Okay? So ngayon, alam nyo na ho na kanino na po ang bola. Wala hong iba kung hindi po sa ating Pangulo. Nasa kanya na yan kung siya po ay magpapatawag ng special session. Now, pagka ganon, edi parang binaviolate niya yung kanyang salitang binitiwan through Lucas Bersamin na hindi siya manghihimasok diyan sa impeachment ni Sara. Apparently, ngayon kakailanganin niya pong kumilos. 'Di ba? Or else after election po kasi niyan, wala na, hindi mo na maaasahan yung mga politiko natin na umaksyon ng tama. 'Di ba? Hindi na pwedeng petiks-petiks na yung mga 'yan.
Okay?